gold evening, everyone. Last trading day of the week. I hope na nagka-profit kayo. Kagabi, very wild market. No, kung saan ang papunta si gold. And yeah, ngayon tingnan natin. Basta Friday, lagi niyo tandaan, you will look into the weekly na time frame din. Kasi end of the week, so mag-anticipate kayo kung ano yung candle formation at the end of the week. So, una natin tingnan is yung weekly candle natin. Pinalitan na natin ng time frame. Now we are at the on the weekly time frame. So makita natin dito, this is the current week. Nag-turn to green na siya. So since nung 45. So pwede natin label yan na strong support during high volume time since yan yung turning point na magi-green or magbe-bearish siya. So kung if ever na mag red ulit si weekly candle, we can see a retest on the 2024 na level. But so far ngayon, ang yung momentum niya is pa-bullish siya. So it turned bullish nung na-break niya yung 2045. Okay? So ganun lang dito sa weekly candle. Then we have a support here at the 2048. Kita natin may wick dyan and then may wick dito. Yung mga wicks na yan. So that is a support na makikita natin sa 2048. So if meron pa tayong isang high impact news, I guess mag-consolidate yung price between 2048 and 2045 before it could break down or continue to push up. So kung asan naman yung possible na pupuntahan niya kung doon tayo sa bullish na push will be around here sa 2053 and 2063. So yan yung possible na mga pupuntahan niya after the news the 2063. So yung may na-label na tayo, we have a 2045 here. Breakout point. This is a strong support created during high volume time. Okay? And now, meron tayong weak na support sa 2048. Ito. So, 2048, meron tayong medyo weak na, na support dyan. So, let's look at the H4 candle. So sa H4, ayun, nakita natin na tanggalin muna natin to sa weak support. So sa H4 candle, nakita natin this is the 2045 na label natin dun sa weekly bitaw na na pivot, na kasi tatawagin natin siya pivot kasi nagi-green at nagre-red doon yung level na yon. So the level is 2045. Okay? So looking at the H4, kita natin meron siyang range dito sa 2063. Adjust na lang natin. Yan. So 2063 or 2064. So this would ito yung na-break niya 2045 here, the zone here. Lagyan natin ng ano. So the zone yung zone na to na break ni presyo during the London pre-New York is dito siya magre-range sa 2063, 2064. Okay? So pag na-break niya to, tong level na to na 2055 or 2050 psychological level, we can see a retest on the papunta sa 2063. So baka mag-retest siya sa 2063. Hindi pa natin alam kasi may PPI pa ngayon ngayong gabi. So meron ka pang high impact news. So kung titingnan natin, sabi ko nga kanina, kung titingnan natin yung weekly candle, if ever bumalik siya dito at nagpula tong weekly candle na to, we could see a retest dito sa 2024. Okay, so dito muna tayo sa 30-minute candle para meron tayong narrative sa 30. So on the 30-minute candle, meron ka nga dito sa 2045. That is a solid na na level mag-change ng bias pag nabalikan yung level na yan. So here, sana saluin niya at hindi siya bumalik dito below the 2045 kasi pag bumalik yan baka i-retest tong 2038 and eventually pagka dating ng PPI ma-retest na naman tong low na na-create kahapon no, around 2015 and 2013. So anong bias natin ngayon? So the bias would be a break on 2045 will expose the price na magpa-bearish tayo dyan.
So, dyan tayo maglalagay ng arrows. Okay. So, a break on the 2045. Dun tayo mag-set. And for buys, antay tayo nung mag-create na resistance dito. Kasi wala pang resistance. So once na mag-create na siya ng resistance like bullish, then bearish, mag-create na siya ng resistance, then a break of that resistance would be dun papuntang 2063, right? So ganun yung magiging bias natin. So tingnan lang natin mamaya kung ano yung initial na reaction pagka paglabas ng PPI na news. Okay, basta ang tandaan nyo, yung 2045, pag na-break yan and nag-turn to red na naman si weekly, we could see a retest of these, itong mga na-create na supports like 2038, and pag pag pumula tong daily candle na to, kasi sa daily green pa to eh. Then, yan. So, sa daily green pa yan. So, pag pumula siya dito sa 2028, yung sa daily, right? So malayo-layo na yung nilakbay ni Gold ngayon, 'di ba? So kung meron kang buy, congratulations. And kung wala ka pang buy at wala ka pang trade, then yun, abangan mo dito pag na-break tong 2045. And eventually, mag-test ng 2039, 2030. Okay? So, ganun nun. Pagka labas ng PPI, if mag-create na siya ng resistance, we could have a buy ka doon sa break ng resistance. SGC, breakout strategy, yun yung gagamitin nyo ngayong gabi. The SGC strategy or the breakout strategy. So, good luck everyone. I hope na may nakuha kayo dito sa mga levels na pag-plot natin and techniques during Friday.